ang kultura ng K-pop at K-drama sa Pilipinas at bakit hit na hit ang K-drama sa ating mga Pinoy. Bakit sayaw na sayaw ka sa tugtog ng K-pop? Ang Pilipinas ay isa sa pinakamalaking consumer ng Hallyu o ang tinatawag na Korean Wave. This dominated our media and television, which started during the early 2000s. It started with the release of Korean novellas katulad ng Successful Story of a Bright Girl, Autumn in My Heart, Jewel in the Palace, Stairway to Heaven, at Full House. Isa si Sandara Parks, mga naging instrument para makilala ang K-pop sa bansa. Simula noon, naging part na ng ating everyday lives ang K-drama, magkaroon ng biases sa mga K-pop idols, pati na ang ating music ay naging tunog K-pop na. But why do you think they made such a great impact in our own culture? Bago ito, kailangan muna nating alamin kung ano nga ba ang Korean Wave. Ito ay ang mabilis na paglaganap ng K-pop culture mula sa South Korea, kasama dito ang pelikula, K-pop, K-drama, food, and fashion. Nagsimula noong 1990s, ngunit mas pinatindi ang suporta mula sa Korean government ang creative industries noong 1997 hanggang 1998 matapos ang Asian economic crisis. Nakita ng nooy presidente ng Korea na si Kim Dae-jung ang potential ng sining at kultura sa pagbangon ng bansa mula sa possible bankruptcy. He forced the conglomerates to diversify into cultural industries as a new engine for growth. This led to Hallyu Industry Support Development Plan, which implemented to boost economic recovery by treating culture as an exportable product. Isa ang Pilipinas sa mga yumakap ng Hallyu. As a diverse community, mas niyakap natin ang cultural trend mula sa ibang bansa. This is evident on how we patronize foreign products, including films and television. Mula sa mga Mexican telenovela, Asian novela at K-drama. Mas tinatangkilik natin ito dahil na rin mismo sa idea na nakaka-relate tayo sa buhay ng mga karakter lalo na sa K-drama. What is distinct about Korean culture is its candidness na madalas makita sa mga K-drama. Bukod dito ang magagandang sceneries at tourist attractions. K-drama always deals with the ordinary lives of the people. It will always be family-centered. It shows relationship, love, infatuation in its unfiltered form, na bentang-benta sa ating mga Pilipino. While K-drama is relatable, K-pop or Korean pop on the other hand has a massive deeply rooted influence in the Philippines, shaping the youth's culture, fashion, and entertainment. Dahil ang Pilipino ay likas na superficial o mahilig sa mga magagandang nakikita ng mata, it became a major driver for consumer behavior, influencing food, beauty, and digital trends. We have embraced the K-pop culture in our music. Makikita ang influence nito sa mga P-pop groups natin like BINI and SB19. Modern K-pop songs often serve as a bridge between Korea's historical roots and contemporary global identity. You will often see history and a part of their culture on their music videos, katulad ng paggamit ng hanbok o pagsasudula ng mga Korean folklore sa kanilang mga music videos. This proves Korea's patriotic values that transcend into their creativity and passion. At sa bilis ng globalisasyon, pinapatunayan nila na ang kultura at mga tradisyon ay pwedeng maging trend. And their way of highlighting it through modern beats and steps is a proof that a strong cultural core can travel without losing its soul.